nabubuhay sa mundo ng kasinungalingan. Kaya ulitin ko sa'yo, Senator Trillanes, lumabas ka sa pinagtataguan mo at harapin mo ako. Ikwento natin sa kanila ang katotohanan. Nasa kulungan ng mga aso. Birahin dito kasi wala ka eh. Hindi ko ugali yung ginagawa mo, nananaksa ka na nakatalikod. That's why I challenge you, Senator Trillanes. If you want the truth, lumabas ka. Mag-usap tayo. Kahit saan, kahit kailan. Ngayon, ulitin ko yung sinabi ko sa inyo doon sa press con sa Philippine Star, si Senator Trillanes, 2004 pa lang ay nagpapanggap na ito. Ito ang maraming kasalanan si Senator Trillanes. Nag-awkward kami kasi ayaw namin, isa sa inayawan namin sa Armed Forces of the Philippines ay corruption sa kayong ginagamit sa politiko yung mga sundalo. In just 1 year, he started to organize the soldiers who have with us, professional soldiers ito eh, and form it as a Magdalo party. In that party, I never been part of and will never be part of that Magdalo. Kasi yun yung inayawan namin eh. Isang taon pa lang, ginawa na niyang political party. Yung mga sundalo who were with us para labanan yung hindi tama sa gobyerno, especially inside the armed forces. Sonny Trillanes, bakit mo ginawa yan sa mga sundalo natin? Bakit mo ginawa yung inayawan natin? Bakit mo pinoliticize yung mga professional soldiers natin? Pangalawa, nagpapanggap itong hindi corrupt. Hindi totoo yan. 2004 pa lang, I witnessed him receiving money from politicians coming from the families of ousted president because of a perceived corruption. I challenge you, Sonny, nandun na sa social media, yung picture namin, nakapaligid sa table, kung saan dineliver sa kanya, at yung nag-deliver, sabi niya, Sonny, ito na yung request mo. Tumambad sa mukha ko, pera. Kasi pagbalik namin sa kulungan, sabi ko, Sonny, in your next meeting with these politicians, please don't invite me to be part of. So, yan. And then in 2012, nagpapanggap din dito si Sonny Trillanes na makabayan. 2012, I was about to go to Scarborough. Kasama ko mga ngisda at mga bata. Mr. Aquino, Mr. President Aquino, you have a lot of explaining to do with the Filipino people. Kayo ni Sonny Trillanes. Bininta na nila ang Alam mo Scarborough. ba, 2012, nandun na kami sa Masinloc, Zambales. Nagkakarga na kami ng mga May ng aming mga gamit para we will go to Scarborough, occupy Scarborough so that China will not take it over from us. Tumawag si Presidente dahil nauna pinadala niyo yung Armed Forces. Sabi ko, no, I'm a civilian. Hindi na ako sakop ng chain of command niyo. Tumawag yung commander ng Coast Guard. Sabi ko, hindi pwede, tutuloy kami. The third caller is the President. Ganito ang discussion namin ni Presidente Aquino. Nick, pwede ho bang makisuyo? Bakit po, Mr. President? Baka pwedeng huwag niyo munang ipagpaliban yung inyong paglalayag. Kasi si Sonny ay makikipag-usap sa China. Okay, at that time, mga kababayan, akala ko si Sonny Belmonte, the Speaker of the House. Because 2012 po ito, hindi ko inaakalang yung aking kaselda ay magaling na sa foreign policy. Nakaya na niyang i-represent yung ating bansa sa bansang China. So sabi ko kay Mr. President, sige, I'll talk to my crew. So, he hung up. Nag-usap-usap kami magkakasama. Sabi ko, explain ko sa kanila, meron daw pag-uusap, baka maayos pa din ang pag-uusap. Pagbigyan natin ng si Mr. President. Because the President assured me that if that back-channeling and bilateral talks Sonny is doing and the government is doing with China, he will approve the activity. O di sabi ko, huwag mo natin tuloy. And then he called up after 10 minutes and confirmed to me kung okay lang itigil. Eh di tinigil namin. O sige, sir, it is all in the news. You can research this. Nandun pa sa naka-upload pa itong discussion namin, Presidente. Ngayon, August of the same year, we lost Scarborough. That is after Sonny Trillanes went to Beijing and spoke, I don't know kung pinag-usapan, 16 times. Anong ginawa niya for 16 times sa Beijing makipag-usap? Okay, I want to give you also an incident ng pagtataksil sa ating bayan. On the same month of
May 2012. Kinausap ako ng isang certain George Chang from Pangasinan. He introduced himself to me as the special envoy of Federation of Filipino Chamber of Commerce and Industry and asked me if I could meet then Chinese Ambassador Ma Kekang, I cannot pronounce her name, yung babae. And then after that, a series of meeting in Beijing. And what will be the talks will be? Until